ngayong gabi, Andy, eksakto kasama natin ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines kasi every Tuesday ho, ating ibinibigay yung ating programa para po sa ating advocacy na palakasin po yung ating aviation industry sa Yes. Pilipinas. So actually, dalawa ang magiging guest natin ngayon eh. Parehas Eric, Eric ng Kaap at saka Eric ng Naap. Kaap at saka Eric Naap. times 2. Oh, Eric ng Kaap at saka Eric ng Naap. Isang letra ng nagkaiba, C tsaka N. Si Eric ng Naap, ang pag-uusapan natin mamaya, Andy, ay yung mga gustong pumasok ng Naap ngayon, gustong magtrabaho sa aviation industry, yan ang pag-uusapan natin mamaya. Kaya kasama natin ang director ho ng Admission Office ng National Aviation Academy of the Philippines Yan. para ipaalam sa atin kung paano makapasok po sa NAAP. Good news itong pag-uusapan natin ngayon. Yung mga magulang, Eric, yung mga magulang dyan at saka mga anak kanila, no, yung mga entering college, yung mga graduate ng high school, makinig ho kayo ng mabuti para magkaroon po kayo ng idea kung paano makapasok sa prestigious National Aviation Academy of the Philippines. Bagong pangalan from PhilSCA. Ngayon ay NAAP. wala silang babayaran dyan. Free Kaya tuition. nga eh. At sila makakasama sila doon sa almost 2 milyon na kinakailangan na trabahador up to 2043 sa buong mundo. Okay, si Ka Eric Apolonio, magandang gabi. Ka Eric, kumusta sa Kaap? Yung mga airport dyan sa Visayas area, baka pwede mo kaming balitaan, Ka Eric. Yes, magandang gabi po sa General Jerry at Andy. Good evening. Yes, sir. So, kumusta ang mga airport natin dyan sa lugar na kung saan dumaan si Bagyong Tino? Well, marami pong na-cancel na flights, ano? As of this morning, inabot na ng 160 flights yun, ano? Mostly dyan sa Visayas region, but so far, wala pa kami ma-reported na mga major report na may mga structural damages, ano? Mukhang mahina naman yung hangin, talaga lang napakalakas ng ulan. Oo nga eh. So wala namang mga damaged airports sa area ng ng bagyo, ano, kay Eric. So sa ngayon medyo wala pa kaming report, pero siyempre kamukha ng mga stranded passengers sa mga terminal, minsan di natin maiwasan yan dahil huli na nung maabisuhan o huli na nung malaman nilang cancel yung mga flights nila sa mga particular airports. Kaya nangyari po, may mandando ang ating mahal kalihim Banoy Lopez na basta stranded passengers sa loob ng terminal, bigyan, provide din ng meals at bigyan ng comfort kung ano man yung pangangailangan nila dahil minsan po hindi na sila makalabas ng airport dahil bahado sa uuwian nila. Oh. Balikan natin kay Eric Apolonio mula sa Kaap, ano, who decides kung magka-cancel ng flights ang mga airline natin kapag ngayong panahon ng bagyo? Paano ba nangyayari yan? Meron ng mga requirements yan. Unang-una, mga airlines, meron silang natawag na partnership dyan, especially dyan sa Pag-asa, at saka meron silang weather forecasting equipment na nakikita nila kung kailangan bang mag-cancel ng flight doon sa isang destinasyon, ano. Pero just the same, ang meron ho kaming guidelines galing sa aming Director General na a certain high speed limit or yung wind factors, pwede kaming mag-declare ng NOTAM or Notice to Airman na isarado yung particular airport dahil napakadelikado. Jerry, balikan natin si Ginoong Eric Apolonio. Yung binabagit niya tungkol sa times na ang Kaap ay pwede maglabas ng NOTAM, Notice to Airman, ano, Mr. Eric? Tama po, dahil yung dinidictate ho ng ating Air Traffic Services Office, ano? Sila ho kasi nagmamanage at nagpo-provide ng mga air traffic services sa lahat ng mga airports natin at nade-determine nila kung sa isang particular airport dahil na rin sa yung weather condition, nakikita naman at may mga report sila, kung kinakailangan cancelahan na yung flight,
they need to cancel it. Dahil unang-una, marami hong risk factor. Kahit ang aeroplano pwedeng bumaba, hindi tayo nakakasigurong pagbaba niya. Diretso siyang baka magkaroon ng hydroplaning na tinatawag dahil maraming ulan or basa yung runway. Or karamihan ho nangyayari, kahit makababa sila after few minutes, baha na may runway, hindi na sila makaalis, na stuck doon sa terminal yung particular aircraft. Ako ang binabantayan ko dito ka Andy ay yung mga airport na dinaanan at yung hangar na pwedeng tinamaan, na destroy at saka yung mga eroplano na pwedeng naapektuhan. And ang siguro next pag ganyan ka Eric, yung bang mga distractions sa mga hangar at sa mga nangyayari din sa mga eroplano natin kung nasisira. Ano, nireport din ba yan sa kaap ka, Eric? Yes, tama po yan. At unang-una po, yung pag may doon sa flight path na tinatawag ng bagyo, no? Kung dadaan doon sa particular airport, ina-advise na ho yung mga aircraft owner, especially yung mga maliliit or yung mga flying school, ilipat na yung kanilang mga aircraft sa mas safer ground. Ano? Dahil alam naman natin, especially yung mga Cessna plane lang, madali ang itumba ng hangin at masisira talaga. Oo. Pero pag ganyan, minsan ang naiiwanan or kaya ang iba naman ay na-underestimate kaya sila ay kumbaga ang ginagawa nila nilalak lang nila yung kanilang mga hangar. Pero ito is signal number 4. Tama ba yung ka-Andy? Na dumating sa point Oo. na signal number 4 dumaan ito. So, malaki ang posibilidad na may mga hangar na bubungkalin yung kanilang mga bubong dyan at may expose yung mga eroplano natin. So, siguro yun na lang ang hingi namin na latest na report sa iyo, ka Eric, bukas or sa bukas is Wednesday, di ba? Or Yes, sir. Thursday, kung may mga reported na incident na kagaya ng ganyan, ano? Well, so far so, sa ngayon, wala talaga mga report pa. But yun nga, may mga terminal like yung Tacloban, operational na. Kaya walang flight dahil naunang mag-cancel yung mga airlines bago namin buksan yung mga itong mga terminals namin. Okay. So, maraming salamat ka, Eric. Standby lang muna at tatawagan din natin yung another Eric, si Director Eric Antonio. Siya ang hepe ng admission office ng National Aviation Academy of the Philippines. Doon po sa mga gustong pumasok, ang dami nang tumatawag sa akin na kung kailan daw mag-a-apply sila. So, yan ipapaliwanag makinig kayo kasi mamaya itutur tayo ni Director Eric kung paano pumasok sa National Aviation Academy of the Philippines. Mayroon pang mga scholarship program dyan na pwede nating i-avail. So, ka Eric, ano ang mga detalye tungkol dito sa admission natin, Eric? Yes po, good evening po sa ating lahat, sa mga manunood po natin at tagapakinig. Magandang gabi po sa ating lahat. At maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin sa programa ng DWIZ News. Anyway po, paliwanag ko lang po, yung ating admission po ay open na po. Yung ating online application for the academic year 2026 to 2027 po ay nagbukas na kahapon, November 3, 2025 at magtatapos po ito ng November 30, 2025 po. So sa lahat po ng gusto mag-apply sa National Aviation Academy of the Philippines, inaanyayahan ko po lahat ng graduate ng senior high school po at mga transferee po na gusto po makapasok sa NAAP, welcome po kayo. So again po, ang application period po natin ay November 3 to November 30, 2025 po. Ano ang requirement, Eric? Oo, kasi hindi naman siguro lahat pwedeng mag-apply sa NAAP, Sa NAAP. Mayroong GPA ba na requirement? Okay po. So pagdating po sa ating requirements po, sa ating pong mga incoming freshmen po, kailangan po natin yung grade 12 report card. Kung hindi pa po available yung first semester po, pwede na po ang first quarter or second quarter po kung alin po yung available. Kasama po dyan ang ating good moral character,
at yung ating pong Ishihara test result po for those program na meron pong Ishihara test. Gayon din po, kailangan nyo din po mag-provide ng inyong 1x1 photo ID po. So kailangan po natin yon para sa ating online application. For our transferee po, kailangan po natin yung ating transcript of record. Gayon din po ang ating good moral character and Ishihara test result po for those program na meron po tayong Ishihara test. And then also din po yung ating 1x1 picture. So with the another requirements po, nakapost naman po sa aming official FB page, the Philippine State College of Aeronautics Admission Office. So nandoon naman po lahat po ng aming requirements po. Andy? So itong Eric, itong admission schedule na ito for school year 2026-2027 ba? Tama ba? Yes po, for academic year 2026 to 2027 po. Ibig mo sabihin, yung mga fourth year, teka, hindi na pala fourth year ngayon, yung mga senior high school ngayon, pwede silang mag-apply. Yes po. Open po ito sa lahat ng graduating students po from senior high school, also the transferee po from other state university or private colleges and university po. At yung grade, anong pinaka lowest allowed? At least po, no failing grade. Kung transferee po kayo, at least po, no failing grade po. Then, same thing po with the senior high school, at least po, no failing grade po. Pero I would advise sa mga estudyante ngayon sa high school, dapat Yes, po. by this time, at kahit kayo nagsisimula pa lang ng high school, siguruhin ninyo na nandun kayo lagi sa top para magkaroon ka ng chances na pumasok sa mga ganitong eskwelahan. NAAP at iba pang schools na ang kailangan po nila talaga matataas ang grade. Di ba, Eric? Yes po. Opo. Actually, part po ng ating requirements, once na nakapag-submit na po sila online, they will undergo po yung ating qualifying exam. So that will happen po from December to February 2026 po. But we have the schedule po for other campuses that's gonna be in Fernando Air Base. That's also in Bab Campus and at the same time po in Mactan, Cebu. Our schedule po is January and those campuses po. For Villamor Campus po is December and February 2026 po. So once na nakapag-apply po sila online, i-evaluate po agad namin yung kanilang application and within a few hours po or seconds, makakatanggap po sila ng kanilang test permit po. Few hours or seconds. Talaga, bilis Yes po, actually, normally po, ganun po. Ayaw po namin po kasi magpatambak nung application po kasi Yes. lalo na po dumadami po sila everyday. So, everyday po, nag-a-approve po kami. So, pagka na-evaluate po namin, automatic po pinapadala po namin agad yung kanilang test permit. So long po na wala pong problema sa kanilang application. Alright. Siguro ang itanong natin ka, Andy, yung mga existing program. Ibig sabihin yung mga courses na offered. Oo. Ano ba mga kurso ang pwede bang isa-isay natin yung mga kurso Director Eric sa mga Sure po. nakikinig ngayon kasi bakang alam nila piloto lang, maging mekaniko, di ba no? Marami Opo. na mga courses diyan ka Andy. Oo. Ilang courses meron tayo Well, available so sa far po, NAAP? we have 10 for undergrad. We have 10 programs po available for undergrad. And also po, actually it's 12, sir, including the bachelor for the AMT and for the AET. However, for the incoming freshmen po, we have 10 available programs for them. So, for the programs po available in the Institute of Engineering and Technology, we have the Bachelor of Science in Air Transportation, major in advanced flying. Ito po yung program kung gusto po nila magpiloto po someday, that's the perfect program for them po. We have also the Bachelor of Science in Aeronautical Engineering. We have also the Associate in Aircraft Maintenance Technology. So ito po yung misconception po ng ating mga incoming freshmen. So ang iniisip po kasi nila, bachelor na po agad sila. So pagka
freshman po kayo at gusto niyo pong kunin yung aircraft maintenance and technology na program po, kailangan niyo po munang dumaan sa associate. Yung bachelor po kasi ay for third year and fourth year po yun. So associate in aircraft maintenance technology, associate in aviation electronics technology po, that's for the Institute of Engineering and Technology. For the program naman po, kung mahilig po kayo sa technology, computer, that's definitely, we have a very good program po na may offer. So that's gonna be the Bachelor of Science in Information Technology with a specialization in Aviation Information Technology, and the Bachelor of Science in Information System with a specialization in Aviation Information System po. That's for the Institute of Computer Studies po. And for our last institute po, which is the Institute of Liberal Arts and Sciences, we have the Bachelor of Science in Aviation Tourism, major in Travel Management. We have also the Bachelor of Science in Safety and Security Management. We have also the Bachelor of Science in Supply Chain Management with a specialization in Aviation Logistics, and the Bachelor of Science in Aviation Communication, major in Flight Operations po. So those are the available programs po na pwede pong applyan ng ating incoming freshmen and the transferee po. Candy, tatanungin ko lang si Ka Eric Apolonio tungkol dito sa mga binanggit na mga kurso ni Eric, ni Director Antonio, na ang dami mga nabanggit, Ka Eric, lahat yun related yun sa aviation. Ikaw bilang nasa CAAP at ang nakausap mo ay yung mga players sa aviation industry, nandiyan dyan yung commercial airlines, nandiyan yung general aviation, yung mga support companies. Sa tingin mo, itong lahat ng mga nabanggit ni Director Antonio ay relevant ngayon, Ka Eric Apolonio? Tama po, it's about time na magkaroon tayo sa sarili nating bansa ng ganyang mga klaseng kurso, no? Dahil una, na-focus tayo masyado doon sa mga ITs, yung mga nursing nung araw, nag-oversupply tayo. Sa ngayon po talagang mataas ang demand ng aviation industry, kaya tamang-tama yung mga kursong ino-offer nyo ngayon sa mga estudyante. Yeah. Thank you Nice. very much, Ka Eric. Mas maganda, ituloy natin kay Eric, dalawang Eric. Maya-maya, kay Jerry, standby lang. Ito kong itanong kina dalawang Eric, yung mga flight attendant, yung mga stewardess, mga steward, anong course ang dapat kinukuha? Eric Antonio muna, mula sa National Aviation Academy of the Philippines. For me, sir, actually, any course naman po pwede mag-take or maging flight attendant po, so long na ma-qualified ka po doon sa standard ng isang specific airline company. But basically po, dito po sa NAAP, sa National Aviation Academy of the Philippines, we have program po na ino-offer. So if you want to be a flight attendant someday, we have the Bachelor of Science in Aviation Tourism, major in Travel Management po. So that's the best program fit po if you want to be a flight attendant someday po. Okay, ulit nga yung pangalan ng course. Gusto ko lang The banggitin sa Bachelor of pamangkin ko. Science in Aviation Tourism, Aviation major in Tourism. Travel Management po. Ayun. Si Ka Eric Apolonio mula sa CAAP. Yung mga Yes. flight attendants, ang alam ko, nagtitrain pa yan after their college course, di ba? Tama Usually. po, at normally sinecertified ho yan ng CAAP. Parang mga piloto rin yan, kailangan ma-issue ng certification. Parang lisensya rin. Yes, tama po yan. Oo. Yung training ba ng flight attendant from the time na gumraduate sila, halimbawa from NAAP, from the Bachelor of Tourism, ganon. Nakalimutan ko eh. Ano ang training course? How long? Anong klase ng kurso? Saan kinukuha? Kay Eric Apolonio. Well, actually po, yung airline na nagbibigay niya, no? Once you are admitted for training, may mga qualifying exam yan dahil unang-una yung kanilang yung kanilang height is very important. May sukat kung sinusunod diyan eh. Tsaka yung personality, tsaka siyempre kinakailangan pleasant yung applicant. Tama.
both male and female, ganun yatang standards niya, no? May konting height limit requirement, tama? Tama po. At maidagdag ko lang kaandit, ka Jerry, yung CAP services, 8 offices namin, nag-issue na po kami ng memo sa Office of Director General na sa mga susunod na programa natin, imbitahin natin yung mga services managers para at least ma-explain yung mga functions ng mga CAP offices. 8 po yan, yung Administrative and Finance, Flight Standard Inspectorate Service, Air Traffic Service, Air Navigation Service, CAP Security and Intelligence, SIB, and Aerodrome Development and Management Service, Enforcement and Legal Service, at saka yung Office of the Director General. Para at least mas malawak at malapad yung magiging understanding ng ating mga nakikinig kung sino si CAAP, anong naitutulong ng CAAP sa ekonomiya sa Pilipinas. Kandi ako naman, thank you very much doon ka Eric Apolonio. Very welcome yan sa amin para maintindihan natin yung CAAP. At maraming salamat sa initiative mo. Pero bago natin pakawalan si Director Antonio Andy, itatanong ko lang sa kanya sapagkat alam ko may mga naghihintay na scholarship program sa mga estudyante po ng NAAP. No? Ibig sabihin nun ay apart doon sa free tuition ka na, meron ka bang matatanggap dahil pwede kang makapasok doon sa scholarship program na ino-offer po ng CHED. Baka pwede pakibanggit mo yon Director Eric? Oy, paki-unmute lang. Yes po, okay. Basically po, aside po, pag nakapasok na po kayo sa National Aviation Academy of the Philippines, aside po sa cover na po ang inyong miscellaneous fee at free tuition po, the Office of the Admission, Scholarship, and Foreign Students po, we have also scholarship po na pwede pong applyan ng ating mga estudyante po. So long po na ma-meet po nila yung qualifications, minimum standard of qualifications and requirement po. So we have, sa ngayon po, meron po tayong 3 scholarship na ino-offer po. We have the tertiary education subsidy po from the CHED Unifaz. So the benefit of that one po is 10,000 every semester po for those qualified grantees. We have the Tunong Donong program po from the CHED Unifaz as well. So makakatanggap po sila ng 7,500 po for every semester for a qualified grantees po. And we have the Dunong program, the one-time grant or the SUC po. So that's gonna be 7,500 one-time grant po sa ating mga estudyante. So again, pinopost po namin kapag ka nag-open po yung aming mga scholarship po. Pinopost po namin yan sa aming official FB page. Ganun din po yung kanilang mga requirements po at any updates po tungkol sa admission. Pinopost po namin yan sa aming official FB page. At kung maaari din po, kung sila po ay may mga concern, further inquiries po, hindi po malinaw sa kanila, pwede po silang pumunta sa aming tanggapan sa ganap na oras ng alas 8 hanggang alas 5 ng hapon po. Monday to Friday po except holidays and any suspension po from the government works po. We are willing to help po sa ating mga estudyante, sa ating mga bisita po, sa gusto pong mag-inquire sa NAAP. We are here po. We are actually responsive naman po sa mga emails po nila at sa mga message po nila sa Messenger. Normally po, sumasagot po kami up until 10 p.m. po. Kahit po patulog na po, sinasagot pa naman po namin. So basta po makater lang po namin lahat ng mga queries po ng mga estudyante po at the same time po lalong-lalo na po ngayon panahon po ng applications. Alright. So definitely po we have a lot of concerns po na kinikater po. Thank you, Ginoong Eric Antonio, mga kaibigan, Director ng Admission Office ng National Aviation Academy of the Philippines. Mr. Eric Apolonio, salamat po na marami. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Ka Jerry, thank you very much. Thank you, Kandi, at sa ating mga tagapagsubaybay. Salamat.